dito mamaya, mahal ah. Ma. Pa. Si Lilian po. Ano ibig sabihin nito? Ha? Ay, kababae ka! Uy, ma! Ang ginawa mo sa akin! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Hindi ako sasama sa inyo! Ma! Lilian! Ngayong hapon mga kapuso, isa na namang kakaibang kwento na hango sa tunay na buhay at punong-puno ng aral ang mapapanood niyo. Feeling ni Lilian, expired na ang chance niya sa love. Niloko kasi siya noon at pinagpalit ng ex niya sa ibang babae. At ngayon, bukod sa may edad na siya, madalas pa siyang kutyain dahil sa kanyang timbang. Pero paano kung isang araw ay ma-in-love sa kanya ang isang lalaking gwapo, mayaman at 2 dekadang mas bata sa kanya? Ako si Miko. Fresh grad, kasalukuyang hinahanap ang sarili. Mayaman ang pamilya ko. Pero lumayas ako dahil hindi ko makasundo ang mga magulang ko. Papatunayan ko sa kanila na kaya kong mabuhay mag-isa dito sa Maynila. Uy, si Lilian. Lilia, sandali nga. Bakit pa hindi ka ba nagre-reply sa mga chat ko? Panaysin ka lang Seryoso naman ako sa'yo ba't mo ko hinahawakan? Di ba may asawa ka? Pwede ba tantanan niyo akong dalawa? Susi ka pa no? Ano? Masalamat ka nga. May pumapatol pa sa'yo di ba pre? Uy, huwag ka naman ganyan tol kay Lilian. May asim pa rin naman yan, tsaka laman siyan din yan no? Uy, Bagay. kung mambabastos kayong dalawa, siguraduhin niyo lang mga pogi kayo Kapal ng mukha niyong dalawa. Ano? Ano ba? Ano sinasabi mo? Ano ba? Uy! Huwag ka dyan, boss! Sino ka? Ano ba? Oh, tol! Pagwakan mo! Ano? Kapagkil dito Uy, tama na! Ano? Hoy! Hoy! Ano? 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 Oh! Ano? Tuwag pala itong mga to Aray. Pasensya ka na sa nangyari kanina, ha? Ano ang pangalan mo? Miko. Ayun, Miko. Hindi mo naman kasi kailangan gawin yung ginawa mo kanina. Tumandaan na lang ako dito. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko sa mga manyak na yun, ha? O ayan, yan tuloy na pala mo. Okay na? Oh my God, Marcy, nabalitaan ko ang lahat. As in, lahat. Teka, ikaw ba yung bagets na to the rescue kay Marcy kanina? Alam mo, sabi ng mga Marcy natin sa Zumba, ikaw daw yung bagong barista sa Star Brew Cafe dyan sa kanto. Tama, mali? Opo. Tsaka ang kutis niya, ba't ang kinis? Halatang lumaki ka sa kwarto na may aircon, no? Mga kasing rich kid Hindi ikaw yung tipong mahirap na probinsyano na lumuluwas sa Manila para makipagsapalaran dito, no? Tama, mali? Tama ko kayo. Bagong salta lang ako dito sa Maynila. Pero hindi po ako rich kid. Sa ngayon, hanap lang po ako ng maupahan dahil pinagbawalan na ako ng amo ko na matulog sa pinapasukan ko. At, may bakanting kwarto pa ako. Diyan kasi dati nagsistay yung tindera ko pero wala na siya, nasa probinsya na. Gusto mo? Para habang naghahanap ka ng rerentahan mo, di siya ka na lang muna. Talaga ho? Sige, salamat. Oo. Kunin mo na yung gamit mo. Ipapakita ko na sa iyo yung kwarto mo. Wait, teka lang. Sige. Wait, may napapansin pa ako, Marcy. Oh my God, Marcy. Oh my God, kamukha niya si yung ex mo. Si Hindi na. Halika na, papakita ko na sa iyo yung kwarto mo. Halika na. Sige po. Dali mo doon. Sobrang hawak na pigid. Oh my God. Ikaw talaga, yung
pagbibig mo ha. Ang daldal. Walang preno. Nakakahiya naman doon sa bata. Ano ka ba? Mukha namang hindi masamang tao. Ako naman nagmamagandang loob lang bilang pasasalamat sa ginawa niya para sa akin. Marcy, aminin mo. Kamukhang-kamukha niya si Ronald nung kabataan niya. Di ba? Aminin mo, Marcy. Kamukhang-kamukha nung kabataan. Huwag mo na nga sinasabi. Ikaw talaga. Oo nga pala, hanggang ngayon, hindi mo pa rin mapatawad si Ronald sa panloloko na ginawa niya sa'yo noon. Ronald! Lumabas ka dyan! Alam ko nandito ka! Bakit hindi ka sumipat sa kasal natin? Nagmukha akong tanga dun sa simbahan Hindi kanina. kita kayang pakasalan, Lilian. Hindi ko kayang matali sa isang tao habang buhay na hindi ko talaga mahal. Gusto ko malaman kung sino yung pinalit mo sa akin! Dito rin siya nakatira, di ba? Alma ka. Gusto ko siyang makita! Ilabas mo yung kabit mo! Ilabas mo yung kabit mo! Lilian, kumalma ka. Ha? Ang tao dito. Ilabas mo! Lilian, Nora? Pinutulan mo yung sekretarya ng tatay mo? Huwag ka mag-iskandalo dito sa pamamahay ko kundi makita mo hinahanap mo. Ang kakapal talaga ng mga mukha ninyong mga kabit. Kayo na nga to ng agaw at nanira ng relasyon. Kayo pa may ganang magalit at magangas. Anong sabi mo? Nora, tama na! Nora, tama na yan! Nora, tama na yan! Kainin mo to! Nora, Lilian! Tama na yan! Ano ka sa loob? Wait! At saka na nga naman! Nora, tama na! Nora! Tanggapin mo nang hindi ka mahal ni Ronald! Walang magmamahal at tatanggap sa'yo dahil wala kang pinag-aralan, mahirap at matatakas! Ano ba tigilan mo na ako? Kasi umayos ka rito! Umayos ka sa pangangapit ko! Sabi tama na! Ako! Umalis ka na dito! Wait, teka lang. Bagets kagabi. Parang iba yung tingin niya sa'yo. Malay mo, Marcy, siya na yung the one mo. Ano? Narinig mo ba yung sarili mo? Hindi ka ba kinikilabutan? Ano ba? Para ko ng anak yun, no? Grabe. Charot lang. Ano ba? O siya, mauna na ako. Ayaw mo talaga mag-zumba, ha? Sige na. Sige na, konting sayaw lang. Yeah. Sige na, next time, ha? O sige, Marcy, bye-bye. Bye-bye. Tama si Mayet. Kamukhang kamukha nga niya si Ronald. Mali naman talaga yung idea na ipablock mo ang savings at lahat ng credit cards ni Miko. Kumalma ka nga. Ginawa ko yun para umuwi si Miko. Chef, lahat naman ho nang hilingin ng anak namin si Miko, binibigay namin. Ang masakit lang sa amin dalawang mag-asawa, yung hindi niya pinapansin yung wala siyang pakialam sa textile company namin na siya lang naman talaga ang magmamana. Ang gusto niya, magtayo ng sariling coffee shop, yun ang pangarap niya. Kung nalaman niya ngayon na wala talaga kaming panahon para suportahan at ayaw namin yung walang kwentang pangarap niya sa buhay. Anong ginawa? Nagtampo, lumayas! Chief,
May lead na ba tayo kung saan tumutuloy ang anak namin? 2 linggo na siyang hindi umuwi. Bago pa na-block yung accounts niya, nakapag-withdraw siya sa isang ATM sa Manila. So, posibleng nandun siya ngayon. Kapag nalaman ko na may tumutulong kay Miko sa pagtatago niya, pati siya ay pangkulong ko. Hindi nagtagal, inamin at kinuwento na rin sa akin ni Miko kung bakit at paano siya napadpad sa Maynila. Pansamantala ko siyang pinatira sa bahay ko habang naghahanap siya ng mauupahan. Good morning! Good morning! Ay, naghanda ako ng almusal. Kain ka muna. Ay, sorry pala ha. Pinakialaman ko yung sinampay mo. Namamalansya kasi ako ng damit ko kanina. Dinamay ko na yung damit mo. Nakikita ko kasi araw-araw kang pumapasok. Gusot yung damit mo. Thank you. Thank you. Alam mo, ganito pala yung pakiramdam na may nag-aalaga at nag-aasikaso sa akin. Na kahit minsan, hindi ko naranasan sa sarili kong magulang. Ako nga dapat magpasalamat. Dati, puro 3-in-1 lang yung kape ko. Pero magmula nung tumira ka dito, nakatikim ako ng iba-ibang klaseng kape. Ang galing ah! Ang sarap kaya ng mga pinapatikim mo sa akin. Ay, May talent ka pala sa kape. Pwede ka na magtayo ng sarili mong coffee shop. thank you. Kasi nagkakaroon din kayo ng interest sa mga hilig ko. Siya nga pala. Uy, ano yan? Baka pwede naman ako mag-rent dito. Kaysa naman maghanap ako sa ibang place. Dito, masaya ako kasi may nag-aasikaso sa akin. Okay naman sa akin yun. Pikain ka na. Sige. Tara, kain tayo. Sige, ikaw na. Sure ka? Sige. Uy! Ay! Sira pa pala yun. Ikaw, kuha lang akong tuwalya. Ang ginagawa mo dito? Nagmumuni-muni. Ay! Gusto mo ng beer? May isa pa ako. Sige ba? Ba't ka naglalasing? May problema ka? Tradisyon lang. Ganitong araw, kada taon, lalasing ako. Ito kasi yung araw na ikakasal ako dapat sa ex ko. 23 years ago. Tagal na. Pero hindi siya dumating. Iwan niya ako sa altar. Joy. Tama naman yung sinabi niya nung kabit niya eh. Sumama siya sa kabit. Wala naman daw magmamahal sa akin. Kasi di naman ako maganda. Mataba. Napaglipasan na ako ng panahon. Hindi naman siya mali eh. Hindi totoo yun. Alin doon? Totoo naman eh.
Tanda na ako, napaglipasan na ako ng panahon. Mataba. Kapangit. Sige, sabi mo eh. O sino man yung ex mo, tanga siya. Hindi niya siguro nakita yung mga magagandang qualities mo. Gaya na? Magiging palaban mo. Ang galing mo kaya dumiskarte sa buhay. Tsaka tingin ko, masarap ka magmahal. Yung ginagawa ko sa'yo, wala lang yun na. Ganun lang talaga ako makisama. Wala namang meaning yun eh. Paano kung bigyan ko ng meaning yun? Paano kung gusto kitang mahalin? Ayoko kung dumating yung araw na pagsisisihan ko na hindi ko sinabi sa'yo at hindi ko sinubukan. Kaya sana, bigyan mo ako ng pagkakataon. Makasama ka, mahalin ka. Oh, sige. Uy. Mahal, kauna na ako ah. Okay, sige. Baka maliit pa ako. Sige. Ingat ka. Oh, thank you ah. Okay. Bye, Mayat. Ang tamis! Kasing tamis ng tinimpla mong kape kanina. Kalok. Alam mo, Marcy, ngayon ko lang nakita na ganito kakasaya. I'm so happy for you, Marcy. Pero alam mo, Marcy, napapaisip din ako eh. 23 years yung agwat namin. Tama pa ba to? O ano ngayon? Wala naman mali sa relasyon nyo. Diba? Nasa tamang edad naman si Miko. Wala naman hut-hutan na nangyayari. At wala naman kayong ibang tao na natatapakan. Deserve mo maging masaya, Marcy. Deserve na deserve mo ang mahalin ka. Mahal. Nandito sila mama at papa. Sinundan nila ako. May kasama silang pulis. Magtatago ako sa bubong. Okay? Ronald? Ronald? Nora? Anong ginagawa niyo dito? Lilian? Oh my God, this is ridiculous. Sa dinami-dami ng bahay dito sa Maynila, bakit kailangan dito mangupahan ng anak ko sa napakabahong lugar? Dito talaga? Ang sikip-sikip ng lugar na to? Paano nasisikmura ni Miko na tumira sa ganitong klase ng lugar? Nasaan si Miko? Ilabas mo ang anak namin. Sinong Miko? Sinong Miko ba hinahanap niyo? Ano ba nagsasabi niyo? Sinong Miko? Sinungaling. Halugugin mo yung bahay. Sige po, ma'am. Ay, hindi mo pwedeng halugugin ang bahay namin!
That's trespassing. Hindi porket mahirap lang kami, pwede nyo kaming kayanin. Malis na kayo! Ilabas mo ang anak namin. Bakit ka nakikipagsabuatan kay Miko? Hindi ko alam kung anong pinagsasabi nyo. Umalis na kayo dito! Umalis na kayo! Ang tagal ng tahimik ng buhay ko! Pupunta kayo dito para guluhin? Umalis na kayo! Babalik kami! Tandaan mo yan, Lilian. Babalik kami! Thank you, mahal. Ha? Miko? Oh, may kailangan ako sabihin sa iyo. Naalala mo ba yung ex ko na kinukwento ko sa iyo? Si Ronald. Siya yun. At si Nora. Siya yung babaeng pinalit niya sa akin. Ex kong tatay mo. Kakayanin ba ang mag-isa? Kakayanin bang wala ka na? Iniwan mo ang puso mong lumuluha. Kakayanin ba lumaban pa? Magkaibang tao kami ng tatay ko. Ha? Hindi kita sasaktan katulad ng ginawa niya sa'yo. Mahal kita. Ma. Ma. Si Lilian po. Ano ibig sabihin nito? Ha? Ay, kababae ka! Uy, ma! Ang ginawa mo sa akin! Paano ka Bitawan mo na yun! Bitawan mo! Bitawan mo ako! Uuwi tayo sa Hindi ako sasama sa inyo! Ma! Ma! Lilian! Lilian! Ma! 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 Mahal, gising! Mahal! Ano ginawa mo ba? Lilian! Sige na! Congratulations. Congratulations? Para saan? You're pregnant. Dok? Magiging tatay na ako? Excuse me, I'll go ahead. Mahal. Magiging tatay na ako. Nico, let's go. Nabayaran na namin lahat ng hospital bills niya. Kaya na niya yan. Ma, hindi ako alis. At di ba sinabi ko sa inyong hayaan niyo na kami ni Lilian? Hindi ko siya iiwan. Ano ba talaga pinakain sa'yo ng babaeng ito at patay na patay ka sa kanya? Ha? Meron akong kakilalang albularyo. Ipapatawas kita na matanggal yung gayuma sa'yo ng babaeng to! Ma, pwede ba? Kung hindi niyo kayang respetuhin na mahal ko siya, umalis na lang kayo dito. Miko, sumusobra ka na. Kailan ka pa natutong sumagot ng ganyan sa mama At mo? ikaw, Dad, isa ka pa! Ikaw na ngayon nanakit kay Lilian noon, tapos ngayon, ganyan pa yung gagawin niyo sa kanya? Ha? Ba, sinira niyo yung buhay ng tao! Ngayon, alam ko na yung totoo. Lalong-lalong hindi na ako babalik sa atin. Bahala kayo sa buhay niyo! Miko, Ma, sumama ka na sa mga magulang mo. no, Ma. Hindi kita iwan, ha?
Lalo na ngayon na magiging tatay na ako. Miko, paano ka nakakasiguro? Ha? Na sa'yo yung dinadala ng babae niya. Paano? Hindi ako ganong klaseng babae. Hindi ako lumalandi sa kahit na lang na sinong lalaki kagaya ng ginawa mo nung kay Ronald. Ah, talaga? Tama na yan! Halika na! Tama mo nga! Tama na yan! Hindi makapaniwala ang lahat na sa kabila ng agwat ng kanilang edad, nagbunga ang pagmamahalan ni Lilian at Miko. Swerte nga ba ang dala ng batang ito o lalong gugulo ang mundo nilang dalawa? Abangan ang part 2 at pagtatapos ng kwentong ito sa susunod na Sabado, 4 p.m. So sa oras na maipanganak ang bata, pipilitin nating kunin ito kay Lilian. Isasama na rin natin si Miko. Nakahanda naman na ang lahat. Planchado na ang mga tickets ng eroplano na pauwi na Cebu. Wala nang magagawa si Lilian. Sinasabi ko na nga eh. Hindi naman masama ang hangad namin para sa apo namin. Ang gusto lang namin ay mapabuti ang buhay niya. Mapapabuti ang buhay niya kasama ako. Ako ang ina niya. Hindi kayong mga ahas kayo. Hindi porkit buntis ka, nangangahulugan, hindi kita papatulan. Sige, ayan. Kasi baho ng ugali mo. Tama ba ako, ha? Oh, ganun! Tama! Tama na yan! Tama na yan! Tama na yan! Sigurado ka ba sa narinig mo? Opo, sigurado po ako. Yun po talaga yung plano nila, magtanan po. Sige. Salamat. Wala talagang mabuting maidutulot yung babaeng yan sa buhay ng anak natin. Magsasama na tayo ng tuluyan. Doon tayo sa kung saan hindi tayo mahanap nila mami and daddy. Ikaw! Huliin mo yung babae niyan! Kikidnapin yung anak ko! Hindi, boss! Karelasyon ko siya. Ano? Yung babae niyan binablockmail yung anak ko! Dali! Huwag mo siyang hahawakan. Mahal, tara na! Tara na, mahal! Let's go! Nico! 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 At makikilala niyo na rin si Ana na may mabigat na problemang kinakaharap sa kanyang kalusugan at araw-araw niyang pamumuhay. Ano kaya ang wish niya na ating tutuparin? Mga kapuso, kung meron po kayong wish na lagi niyong minamanifest, i-comment nyo na yan sa aming official Facebook page at malay nyo, ang wish na yan ang next naming tutuparin. At lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.